Nagsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Puno ng galak at tuwa, ating umpisahan ang banal na pagdiriwang na ito, ang pag-alaala natin sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan at sa ating mga nagtitipon ngayon. Kaya naman mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na sa inyong nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kay Moses nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10 araw ng ikapitong buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangin nyo ang 50 taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay sasauli sa dating may-ari. Sa taong yon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukidin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong yon, bawat sa inyo ibabalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayong ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aring mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng puon. Diyos namin, ang lahat sa amin inyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po lahat. Mapalad ang inuusig sa paspos ng bahin, pagkat may kakamting langit. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay kaya siya nakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinalam naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Prophets can be killed, but truth cannot be killed. Mapapatay natin ang isang propeta, pero hindi natin kayang patayin ang katotohanan. Mga kapatid, ito ang sentrong mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Narinig natin ang kwento ng pagiging martir ni Juan Bautista.
Sabi ng mga scripture scholar, siya ang huling martir ng lumang tipan at unang martir ng bagong tipan. Siya rin ang huling propeta ng unang tipan at ang ng lumang tipan at unang propeta ng bagong tipan. John the Baptist connects the Old Testament and the New Testament. Narinig natin na si Herodes kahit na makapangyarihang hari at pinapanginoon ng lahat, pero siya ay isang mahinang tao. Even though he is powerful, he is so weak. Isa siyang taong bastos. Sabi nga dito sa atin sa Batangas, balasubas, lapastangan, insecure, corrupt, mapamahiin. Kaya sabi niya, baka itong Jesus na ito, ang katauhan ni Juan Bautista upang ako'y usigin. Nung nabubuhay pa si Juan Bautista, ay nagambala siya sa ipinahahayag ni Juan Bautista sa pagpapahayag ng katotohanan. Walang nakapaglakas loob na magsabi kay Herodes na ang relasyon niya sa kanyang hipag na si Herodias ay hindi ayon sa batas at masama. Alam ni Herodes na totoo iyon at iyon ang katotohanan. Alam niya ang katotohanan, pero hindi siya nakinig. Pero kailangan niyang pagtakpan ang kanyang kahayupan. Sabi nga, he has to save face, lalo na ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Iniutos niyang papugutan ng ulo si Juan dahil na din sa utos ni Herodias na isa pang katuon sa paggawa ng mali. Nasiyahan si Herodes sa sayaw ng anak ni Herodias at nakabigla siya. Sige, hilingin mo ang iyong ilingin at ibibigay ko sa iyo. Aring anak, pumunta kay Herodias, Hinay, anong aking hihingin? Hingin mo ang ulo ni Juan Bautista. At ganun nga ang nangyari. Ang katauhan ni Herodes ay larawan ng sukdulan ng kasamaan at kawalan ng konsensya. Uulitin ko po, ang katauhan ni Herodes ay larawan ng kasamaan, sukdulan ng kasamaan at kawalan ng konsensya. Mga kapatid, may mga ganitong pangyayari din sa lumang tipan. Tulad nung sa aklat ng mga hari, si Haring Ahas, gusto niya ang lupain ni Nabot na kung saan karatig ng lupa niya. Sabi niya, bibilhin ko iyan, sabi niya kay Nabot. Pero sabi ni Nabot, hindi ko maaring ipagbili ito sa iyo dahil ito ay aming ancestral land. Umuwi siyang malungkot. At nung mapansin ng asawang malungkot, tinanong, bakit ka malungkot? Ayaw ibenta ni Nabot ang kanyang lupa. Sige, akong bahala. Ang ginawa ni Jezebel ay pinrame up si Nabot na lumalapastangan sa hari hanggang ipapatay ito bilang kaparusahan. At ang sabi ni Jezebel kay Haring Ahas, iyon na ang lupang iyon. Kasukdulan ng kasamaan. At wala rin pinag-iba ito kay Pilato na kung saan may kapangyarihan siya na sabihin, antay ka muna. Tingnan natin kung may sala ang taong itong dinala sa akin. Pero naghugas kamay at ayaw niyang makailam. Sige, kung gusto niyong ipako sa krus ang taong yan, ipako ninyo. Kaya mga kapatid, ang ganda ng narinig natin sa unang pagbasa. At ang unang pagbasa po
ay ang pagbasa mula sa Levitico tungkol sa Hubileo. Tungkol sa Hubileo. Sabi nga, the goal of remaining mindful of what is true and good, that is remaining in union with God and obedient to His will, is the part of the reason why God established the tradition of Jubilee. Kaya may tradisyon ng Hubileo upang ipaalala sa atin ang totoo at mabuti at upang ipaalala rin kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At ito narinig natin sa unang pagbasa. Ngayon, alam naman natin na tayo nagdiriwang ng taon ng Hubileo 2025. At ito po ay galing doon sa tradisyong nabasa natin. The central idea behind the Jubilee is actually quite simple. Napakasimple ng ideya ng Hubileo. At ano po ito? Let us bear in mind that God is in charge, not man. That God is in charge, not man or woman. God provided His people with the promised land. They have no right to reduce it into a commodity of their own, to be abused any way they please. God is the one who makes crops grow and trees bear fruit. At ang idea ng Hubileo ay pati sa sanglilikha, miski ang lupang sakahan ay iginagalang at pinapapahinga. Sabi sa taong ito ng Hubileo, huwag niyo munang bubungkalin ang lupa. Ang aking pong tatay ay isang magsasaka. Minsan tinanong ko siya, bakit tatay ito ay hindi natin tinaniman ngayong taon? Ang sabi niya, ating yang papapahingahin sa susunod na taon, mataba na uli ang lupang iyan. Hubileo. If He says He will provide, He will provide. He calls His people to trust in Him because God is in charge. We should live with a profound respect for Him and behave justly toward our neighbor. Kaya nga, sabi, ngayong taong Hubileo, yung mga alipin, palalayain nyo. Dahil kailangan nating igalang ang Diyos. Ang malalim na paggalang na ito sa Diyos, ang tinatawag nating takot sa Diyos. Fear of the Lord. Hindi ito takot sa kaparusahan, kundi isang malalim na pagnanais na huwag nating masaktan ang Diyos na nang-uumapaw ang kabutihan sa atin. Fear of the Lord. Ito ay hindi yung takot natin sa kaparusahan, kundi ayaw nating masaktan ang Diyos na ang kabutihan sa atin ay nag-uumapaw. At sabi nga po sa aklat ng Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang takot sa Diyos ang simula ng karunungan. Ang takot sa Diyos ang pundasyon ng hustisya at kabutihan sa kapwa. Ang kabaligtaran nito ay kasamaan sa kapwa. Si Herodes, si Pilato, si Haring Ahas at si Jezebel ang mga halimbawa ng mga walang takot sa Diyos. Mga walang konsensya. Mga kapatid, mga walang konsensya. Ano ba ang konsensya? Simple lang ang konsensya. Ito ay ang banayad na boses ng Diyos na bumubulong sa kaibuturan ng ating puso. Banayad na boses ng Diyos na bumubulong sa kaibuturan ng ating puso at para bang ang sinasabi ay gawin mo ang mabuti, iwaksi mo
ang masama. That is the simple concept of conscience. Mga kapatid, baka nga minsan, hindi naman natin pwedeng ipasa lahat sa kanila. Sa pagsasabuhay natin ngayon, pag nilayan natin na baka meron ding Herodes sa ating puso. At ano iyon? Sabi nga po, ang mas mabigat daw pong kasalanan ay yung sin of omission kaysa sin of commission. Ano ito? Ang sin of omission po ay iyong nakita natin ang isang masama at kasalanan ay wala tayong ginawa. Iyong pinababayaan lang natin ang kasamaan na magpatuloy. Mas malaking kasalanan yun. O baka gaya ni Herodes, nagbubulag-bulagan tayo sa ating mga kasalanan. Our inaction and blindness to our sinful life is like the personality of Herod. We are killing the truth if we are blind to the sins that we are committing. Inuulit ko, mga kapatid, we can kill the prophet, but we cannot kill the truth. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. May panalangin po muna ng bayan. Magsitayo po lahat. Bilang bayan ng Diyos, buong taimtim at tiyaga tayong dumalangin sa ating amang mapagmahal, hilingin nating tayo kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain ang ating pong itutugon. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa Simbahang Katolika at makahinirang na tagapamuno rito sa panguna ng Banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang pagsalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madawa-nawa ang sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahan loob ng Diyos sa sino mang kumakatok at humingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga dukha at iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na matamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingaan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtan nila ang kanilang mga naulilang pamilya, ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Amang butihin, paunlak mo nawa ang aming mga kahilingan, ipagkaloob mong lagi naming kauhawan na makatagpo kayo sa sakramento at gawing panalangin sa pananagutan ni Jesucristong Panginoong nabubuhay, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Namin sa iyong ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog
sa iyo ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Pagsitayo po lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong katawan-taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpakindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung di kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa itong tinapay at bibigay buhay itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at biyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Tayo po, mga kapatid, ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, gaalis ng mga kasalanan sa libutan, mapapalad ang mga inaanyaya magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga. Ako'y iyong inigiling at siyang itatapat sa puso. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tinig ng kaibigan, uyain ang ina. Pangarap na ulila,
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna sandali para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa.
Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan. Pagbasa sa misa, pagiging kolektor at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa mga magpapalista. Maraming salamat po. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitay na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga dasalan at mga larawan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala sa amin ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal at Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay, humaya tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkaling at
Muli po, available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayong lahat sa pag-uwi. Susunod po natin ang panalangin sa umaga. Ang lahat po inaanyayang makiisa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayong makiisa sa ating panalangin sa umaga. Tayo po ngayon nasa 2 ng Agosto, 17 Sabado sa karaniwang panahon. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako itinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako isumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Halina, sambay ng Diyos na may hawak ng buong daigdig sa kanyang mapanlikhang kamay. Tayo pong lahat sa panalangin sa awit. Purihin mo kaluluwa, hari ng kalangitan. Tayo itinubos niya hanggang sa kamatayan. Inako ang parusa't dalay kapatawaran. Purihin ang ating Diyos, alay ay kaligtasan. Dakilayan mo ang Diyos na siya'y nagpapala. Siya'y maynaw kung magalit bibigla. Sa ating mga anak niya ay sagana ang awa. Purihin ang ating Diyos, tapat siya't dakila.
Kayo ring mga anghel, sambahin ang ating Diyos, mukha niya'y nasilayan, papurihan ng lubos. Kahit araw at buwan, sa Kanya ay maglingkod, magkaisang lahat, purihin ang ating Diyos. Narat na naman ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako, ang utos mo ang susundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na tumatawag. Sa pangako mong iniwan, ang pag-asa ko'y nakalagak. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising. At ang aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, at yamang ikaw ay matuwid. Palapit ng palapit ang sakay umuusig. Mga taong walang galang, sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitiwan mo sa akin ay totoo. Iyang mga tuntunin mo'y matagal ng aking talos. Ang utos na ginawa mo'y walang hanggang mga utos. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung nung una, ngayon at at magpasawalang hanggan. magsawalang Amen. Naratnan ako ng pagbubukang liwayway na handa para ikaw ay salubungin, O Diyos. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Itong Panginoon ay aawitan ko sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa puso't ng dagat, lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkukop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginoon ang kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kaya't pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya ay mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin niya ang kayamanan. Sa aking patalim at lakas na taglay, kakamkaming lahat ang ari-arian. Ang isang hinga mo'y malakas na hanging nagpapadaluyong, para silang tingga na nagsisilubog kung takpa ng alon. Ikaw, Panginoon, sinong mga Diyos ang iyong kamukha? Sinong kamukha mo na ang kabanalay ka ang hahanga? Sino ang tulad mo na kahangay dakila at ang gawa? Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo, nang iyong itaas, sila sa daigdig naglaho at sukat. Tapat kang mangako ang iyong tinubos, iyong inaakay sa bayan mong banal. Sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na tinangi mo para maging iyong lubos, at santuaryong natayo ayon sa iyong loob. Ikaw, Panginoon, maghahari magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay aking lakas at aawitan ko siya ng papuri, sapagkat siya ang aking tagapagligtas. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga bansa. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo. Mga kapatid, yamang kayo tinawag at hinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ako'y humihibik sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ikaw lamang ang nais ko sa daigdig ng mga buhay. Sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ako'y humibig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aking kanlungan.
Magsitayo po ang lahat at tayo po lahat sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at ahalin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo sa tungo na sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iyong bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatay. Magpuri tayo kay Kristo. Pinili niyang maging kaisa natin sa lahat ng bagay upang maging matapat at maawing paring tagapamagitan sa Ama. Dumalangin tayo sa Kanya. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ang iyong pagmamahal. Panginoong liwanag ng katarungan, niliwanagan mo kami noong kami binyagan. Ang araw na ito'y sa iyo namin iniaalay. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sa bawat sandali na maghapong ito, ikaw ay aming papupurihan at dadakilain ka ng aming mga asal. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Naging masunurin sa iyong salita si Maria na iyong ina. Gabayan ang buhay naming sumang-ayon din sa iyong salita. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Laganap sa aming buhay ang mga bagay na lumilipas. Ituon ang aming mga puso sa bagay na makalangit, upang sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahalan, masilayan namin ang kaluwalhatian mo. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pari, diakono at relihiyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga batang tatanggap ngayon ng unang pakikinabang. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin. At para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, baginan mo kami ng yaman ng iyong pagmamahal. Sama-sama po nating dasalin ang dasal itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, iligtas kami sa dilim ng kamatayan. Ang liwanag nawa ng iyong pagkabuhay ang manahan sa aming mga puso, na siyang magdadala sa amin sa walang hanggang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo nakiisa sa ating panalangin pang-umaga. Ang sunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ngayong umaga. Muli po pinapaalaala, available po ang ating mga rosas sa extension area. Maraming salamat po.